Ka-farmer, magandang araw. Welcome back sa ating channel mga ka-farmer. Panama disease update tayo mga ka-farmer. Kung naalala nyo yung nakaraang buwan, higit isang buwan na nag-treat tayo ng infected ng Panama disease gamit natin ang microbial inoculant. Tapos yan mga ka-farmer, yan yung yung bumagsak na yung puno ng yung mother ng subwal na to. Yan yung tinamaan talaga. Tapos ito ngayon ang kanyang anak, higit isang buwan na, di pa natin ma-confirm mga ka-farmer na gumaling kasi sa edad na yung maturity stage na doon talaga yan siya tatama yung Panama. Bihira lang yung early stage na siya, yung makikita mo na yung epekto. Kaso sa panay ulan dito mga ka-farmer, nakikita natin na inatake siya ng lepras. Ayun, ang natitira niyang dahon, na lang, 3 na lang yata yan. Di pa natin sigurado to kung makaka-survive ito sa Panama mga ka-farmer. Yung good niya na dahon, 3 na lang. Hindi ko rin to matanggal kasi wala akong tools na special para lang dito. Kasi hindi natin alam talaga, tuloy-tuloy pa rin yung infeksyon ng Panama. Baka makakahawa doon sa iba. Tapos yung katabi niya, namamatay na yung mother dahil sa banshee-top. Yung follower, ayun, kung nakita yung yung pangatlo doon sa likod, banshee-top pa rin, pero hindi naman nakakabahala tong banshee-top kasi madali lang naman solusyon yan. Pero tinutukan talaga natin itong itong may sakit na Panama. So ito na yon ang update. Ang gagawin ko nito is follow upan ko na naman to ng spray ng microbial mga ka-farmer. Nung nakaraan, yung unang treatment natin ito is nasa kalahating tangke ng knapsack. Binasa natin yung hole na yung subwal na yan, tapos pati yung mother, lalo na yung mother, hanggang sa lupa. Yung lupa talaga kasi diyan yun nagmula, diyan yun umatake, diyan kasi yan galing ang pinagmula ng soilborne. So ang nangyari is yung mother bumagsak, na decompose siya. Ang problema lang ito ngayon kasi dahil sa panahon, nagkakaroon ng severe na atake ng lepras. Dapat kasi niyan tatanggalin yan siya para, tapos fungicide. Ang gagawin ko na lang nito, hayaan ko na lang yan. Ang importante buhay siya. Tapos i-treat na naman natin to ng microbes uli sa pangalawang beses, para kung may kakulangan pa nung nailagay natin ng mga good microbes dyan, para labanan nila yung yung mga pathogens na nandyan. Kasi pathogenic itong yung soilborne. Kung bakit kasi ma-eliminate nila yung kagaya nung sakit na yan, yung mga virus na yan, yung Panama mga ka-farmer, kasi yung kaibahan ng yung good bacteria at saka yung bad bacteria. Kasi yung good bacteria mga ka-farmer is yun sila, mga carnivores yun sila. Tapos yung naman, yung mga umaatake sa ating tanim, nakaka-harmful sa ating tanim, is mga herbivores. Tapos ito namang good bacteria, carnivores. So ang gagawin nila is kakainin nila yung mga bacteria na nangaatake sa ating tanim. Tapos ito namang good bacteria mga ka-farmer, may yun sila, parang may symbiotic relationship with the plant. So ang mangyayari niyan, magkakaisa yun sila, mamamahay yung yung good bacteria diyan sa tanim. Tapos sila yung puprotekta sa tanim. Pag once may lalapit na mga papasok na mga bad bacteria, fungus, etc., kakainin nila yun ang magiging konsumo nila. Kaya dapat, para masugpo natin yun sila, padamihin natin yung good bacteria. Kaya yun ang solusyon na nakikita natin laban sa Panama disease.
Kaya sana magiging successful ang kinalabasan nito mga kaparmer, kasi dito sa akin nakatatlong spot na to hanggang doon sa ibaba, kasi may higit 1 hektarya tayo dyan na tinaniman na bago. Hindi ko pa muna inaabante dito, tinitreat ko muna to bago ko iaabante pataas. Pero yung sa gilid nung may infection doon na portion, nataniman ko na, pero parang yung sa gilid naman na naitanim doon, ina-isolate ko muna yon. Pag once tutubo na yon, palaki na palaki, hindi muna siya bastang gagalawin. Kaya para hanggat maaari, hanggang makikita na natin yung resulta na talagang gumagaling na yung may sakit. Kasi pag basta na lang natin tatanggalin yung may sakit na yan, tapos hindi na treat, hindi natin napagaling, ang mangyayari niyan, baka yun pa pinagmulan ng pagkalat. So pagalingin natin para makikita natin na safe na. Kaya yun lang ang gagawin natin muna mga kaparmer. So na under trial and observation pa tayo kung kaya ba natin ito mapalusot. Pag hindi, hanap mo na naman tayo ng ibang mga pamamaraan. Okay, yun lang muna ang update natin mga kaparmer. Ito ay tungkol sa Panamba disease or Fusarium wilt, Fusarium oxysporum. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang may alam. Maraming salamat.